Hello, hello mga kababayan ko. Magandang araw sa inyong lahat. So, ang pag-usapan natin ang nangyayaring politika. Pero bago yan ay gusto ko muna iparinig sa inyo ito. Na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin. Dahil kami mga mayors, committed na kami sa'yo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Eh bakit naman? Marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end, so kako kay Bongbong, bingo kako, wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na ako may kilala. Wait, so ngayon po ba, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2020, it will be with I will Vice support her. Uy, Ate? napalitan ka agad Kinausap ko si Sara na tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na ako may kilala. Well, so ngayon po ba, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2020, it will be with I will Vice support her. President. Kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa'yo. As we have committed. Okay. So, ito yun. Ang lahat ng sumuporta kay Bongbong Marcos magmula kay Duterte at sa iba pa, nakalimutan sa totoo lang. Ang pumapasok kasi ngayon na mga nakakaupo at utang na loob ay ang mga tauhan ni Atty. Ochoa. Bakit kaya mga tauhan ni Ochoa, yung mga Marcos diehard, hindi talaga sa totoo lang nakaupo? Bakit? Yun yung malaking tanong. Isa na nga si Governor Chavez Singson na matindi ang ginastos niya hindi siya nakilala. So may problema talaga sa Bongbong Marcos na lahat ng kanyang mga aksyon ay hindi nagmumula sa kanya. Ang nababasa ko lang sa kanya na magmula sa kanya, kasi nga sabi nga natin, may kalukuhan rin si Bongbong Marcos, may pagkatarantado rin itong Marcos na ito. Kaya lang yung pagkatarantado niya, pang oligarchs. Unlike Pangulong Duterte, ang pagka luko-luko niya
ay nasa mababa. So, lagi niyang kakampi ang mga nasa mababa. Kumbaga, kay Leni Robredo, nasa laylayan. Kaya nga, panahon ni Duterte, ang mga oligarchs hindi nakapurma. Ang mga middle ang nakakaporma. Bakit? Tanong ngayon, namamatay yung mga drug user, drug lord, o drug user. Kasi nga, yun yung kanyang kampanya na ipangako niya na galit siya sa drugs because yung kanyang anak dahil sa drugs medyo naapektuhan naman kaya naapektuhan yung mga sinasabing AGK because sinabihan na sila sinabihan na itigil hindi tumigil. Ako ba naman halimbawa nagsalita ako na ganito, itigil nyo na yan. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Hindi naman kayo nakinig. Sino may kasalanan ngayon? Yung bang otoridad ang may kasalanan? O yung individual na violators? Diba? Kaya dami kasi yung mga violators. Hindi naman po pwede na kung makimasa siya, hindi niya disiplinahin ang masa. Nandiyan na mas maraming didisiplinahin Kaya maraming namatay. Kasalanan patuloy ng gobyerno na gumagawa ka ng maganda para sa bayan. Parang mali, di ba? So, balik tayo sa Marcos. May problema talaga sa Marcos. Kasi nga siya ang presidente, pero hindi naman siya ang nagpapatakbo. Dinidiktahan siya na hindi naman siya hinalal. Kaya nga may problema nga. Kaya nga gusto ko talagang ngayon na mapalitan ang Marcos. Huwag nang hintayin yung sinasabi na hintayin pa yung 6 years. Huwag na. Kasi nga may problema nga ang bansa. Ang problema naman ang taong bayan, ayaw makiisa. Kasi ang solusyon sa problema ng bayan, taong bayan. Pero ang taong bayan, hindi naman nakikialam. So, yun yung problema natin. So, ang problema natin ngayon, mga kababayan ko, ang taas at ang baba. Dapat yung baba kumilos para hindi na humaba ang paghihirap natin. Paghihirap sa ekonomiya, paghihirap sa kalooban, paghihirap ng bawat misa sa bawat pamilya. Yun yung pinopoint natin dito. Tignan nyo, narinig nyo si former Governor Chavez Singson na tinulungan niya ang Marcos pero hindi marunong tumingin ng utang na loob. Yun na lang ipinalibing ang kanyang ama sa mga ng Duterte. Hindi niya ba nakikita yun? Yung nanalo siya bilang isang presidente dahil sa Duterte, ano yun? Hindi niya ba alam yun? Grabe naman kung hindi niya nararamdaman. Ito nga, napanood ko yung kay Senador Padilla na anumang mangyari, susunugin man ako, tatak Duterte rin pa rin ako. Bakit ganun katindi ang utang na loob ni Padilla sa Duterte? Kasi nga daw, nakulong siya habang buhay, pero nakalaya siya. Kaya, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na magbago. So, nagbago si Robin Padilla, kaya malaking utang niya na loob sa mga Duterte. Ang hindi ko lang alam kung yung bang utang na loob niya, baka pwede niyo masagot. Utang na loob niya nung panahon na charge siya ng illegal possession of firearms o bago sa panahon ni Duterte. So, hindi ko yun makuha kung ano yun. Pero ang mahalaga dito, yung utang na loob
Hindi naman ibig sabihin na utang na loob, kahit may utang na loob ka, kahit mali, pabibigyan mo, hindi ka si Pangulong Duterte. Bakit? Malaking utang na loob ni Pangulong Duterte sa mga komunista. Ha? Kaya matinding galit ang komunista sa kanya Malaking utang na loob niya dahil sa during ni campaign period, ikinampanya siya sa utos ni Juma Sison. Kasi nga, kumapit si Pangulong Duterte sa kay Juma Sison. Kasi nga, mag-professor nga sila. Kasi ang alam ni Pangulong Duterte, si Juma Sison ay lumalaban para sa bansang Pilipinas, na gumanda ang bansang Pilipinas. Now, nung manalo si Duterte, nagalit kasi nga, ang gusto mangyari kasi naman ni Juma Sison, ang mga MPA ay magiging integrated to the Philippine Army or to the Armed Forces and Philippine National Police. Hindi naman daw pwede yun. Dahil ang taong bayan ang magagalit sa kanya. Pangalawa, ang Armed Forces, baka nga daw siya i-firing squad. Kasi nga hindi nga tanggap ng bansa ang Partido Komunista sa Pilipinas. Mahirap yan gawin. Kung nagawa sa MILF at saka MNLF, pwede yun. Kasi nga, isang sektor lang sila, isang area. Unlike sa Pilipinas, unlike sa NPA, nationwide, baka pagising mo, komunista na tayo. Kaya yun ang hindi niya pinapayagan. Kasi nga baka nga ipaparing squad siya ng armed forces for conniving with the Communist Party of the Philippines. So yun mga kaibigan. Si Duterte at si Chavez Singson nagsalita against Marcos na walang utang na loob, naging Alzheimer siya nung after na manalo siya. Okay, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.